Hello! So ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC Circuits, which is Norton's Theorem Part 3. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Panoorin nyo muna para at least meron na kayong idea, concepts about the topic para makasabay kayo sa mga isa-solve nating problems for Norton's Theorem. So nakapag-solve na rin tayo ng sample problems sa parts 1 and 2. Ito yung mga na-solve nating problems. So umabot tayo sa last item is problem number 10. So tuloy lang natin. Let's have problem number 11. Okay, for problem number 11, sulat muna natin. Find the Norton equivalent looking into terminals A to B. So, ito yung circuit. Okay. So, find the Norton equivalent looking into terminals A to B given the circuit. Okay, so to find the Norton equivalent, hahanapin natin yung IN or Norton's current and RN or Norton's resistance. So hanapin muna natin si RN. So copy natin yung circuit. So pag hinanap natin yung RN dito sa terminal AB, ito-turn off natin yung mga independent sources. So, meron tayong 3 amp tsaka 40 volt. So, i-turn off natin sila pareho para i-turn off ang current source. I-open. Para i-turn off ang voltage source, i-short. Okay. Yan. So, therefore, ito floating wires na lang yan. So, delete na natin. So, ito ngayon yung equivalent circuit natin to find RN. Resistance across terminal AB. So, anong circuit meron tayo? Meron tayong parallel 10 ohm and 40 ohm. And then, this parallel combination, naka-series sa 20 ohm. Right? So, therefore, ang RN natin ay, so 10 ohm parallel with 40, tapos in series with 20. So, plus 20. So, ano yung formula natin para sa dalawang parallel resistors? Diba, product over sum? So, product ng 10 and 40 over the sum, 10 plus 40 plus 20. So, 10 times 40 is 400 over 10 plus 40, 50 plus 20. So, 400 divided by 50, 8 plus 20. So, RN is 28 ohms. Yan. And then, next is hanapin na natin si IN. Okay, Norton's current. So, copy natin yung same circuit. Ayan. So, to find naman yung IN,
i-short natin yung terminal AB. Diba? Tapos, ito yung magiging IN. Yung current dito sa shorted na terminal AB. So, depende sa atin kung anong circuit analysis ang gagamitin. Okay, sige, mag-ano tayo. Nodal analysis na lang. Okay, so, bale, let's have this as the reference node. Okay, the ground. So, 0 volt. Okay. So, assign tayo ng non-reference node. Let's say ito, V1. And ito also, let's have, actually, ano na rin ito eh, di ba? Same na rin. Pero sige, assign tayo dito as V2. Yan. Ito, non-reference node din ito. Pero, nakakonekta kasi siya direkta sa positive polarity ng 40 volt with respect sa ground. E di automatic itong node na to magiging 40 volts. Yan. So sige, mag KCL tayo. KCL at V1. So summation of current entering equal summation of current leaving. Assign tayo yung direction ng mga currents muna. So dito sa 10 ohm, pa kanan, I1. Dito sa 40 ohm pababa, I2. Dito sa 20 ohm pa ganito, I3. Yan. So, mag-KCL na tayo sa node V1. Summation of current entering. Ano yung summation of current entering? Ang mga pumapasok ay si I1 lang. Diba? So, I1. Tapos, equal summation of current leaving, yung mga lumalabas sa node V1, bale si I2, si I3, tsaka si 3 amp current source. So, I2 plus I3 plus 3 amps. Yan. So, ano yung I1? I-represent natin in terms of the node voltage. So, si I1 is higher potential. Papasok siya sa node na to, yung 40 volts, minus lower potential, lalabas sa node V1. So, divided by the resistance 10. So, I1 is 40 minus V1 over 10. 40 minus V1 over 10. Equals I2. So, si I2, higher potential V1, minus lower potential ground, so 0. Divided by the resistance 40. So, V1 minus 0 over 40 or V1 over 40 na lang. Tapos, si I3 naman. So, for I3, ito yung current. Papasok siya sa V1, lalabas sa V2. Pero yung V2 kasi, ground na yan, di ba? Diba, connected yung V2 dito sa ground, sa 0 volt. So, V1 minus 0 over the resistance 20. Or simply, V1 over 20 na lang. Then, plus the 3 ohm, the 3 amps. Yan. So, ang resulting equation na lang natin is one equation in one unknown V1. So, pwede nyo na yung isolve using linear equation manually or sige, i-shift solve na lang natin sa Calcu para madali. So, input natin sa Calcu. 40 minus, so yung V1, gawin nating alpha x sa Calcu over 10. Then, equals
Mali. Ulit. Equals, so 40 minus V1 over 10, 40 minus x over 10 equals alpha x over 40 plus alpha x over 20 plus 3. Then shift solve. So, asan kayo ng initial guess ng x? So, kahit ano, sige, ito na lang, 40 na lang. Linear lang naman to eh. Okay. Ito yung nakuha nating value. To be exact, in fraction, 40 over 7. So, si V1 is 40 over 7 volts. Yan. So, makukuha na ba natin si IN given na meron na tayong V1? Sige, mag-KCL naman tayo dito sa node V2. KCL at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa node V2, ano yung mga current entering? Diba si 3 amps tsaka si I3. So, si 3 amps plus I3. Tapos, yung summation of current leaving, si IN. Which is, ito yung hinahanap natin, diba, si IN. Yan. Tapos, i-represent natin itong I3 in terms of the node voltage. Diba, alam na natin yung value ni I3? That's V1 over 20. Right? Higher potential V1 minus lower potential ground 0 over resistance 20. So, therefore, 3 plus I3, which is V1 over 20, is equal to IN. E di, makukuha na natin yung Norton's current kasi may value naman na tayo ng V1 na 40 over 7. So, substitute na lang natin dito. We have 3 plus V1, substitute 40 over 7 divided by 20. That's equal to IN. So, anong value niyan? Bale, 3 plus 40 over 7 divided by 20. Ayan. So, 3.286. Approximately, IN is 3.286 amps or yung exact value, 23 over 7 amps. Yan, so meron na tayong IN and RN. Drawing na natin yung Norton circuit. So meron tayong current source, IN equal to, so ito yung 23 over 7 amps. And then, connected across this is yung RN nakaparallel sa current source equal to, ano yung RN natin kanina? 28 ohms. 28 ohms. And then, nandito yung terminal A, B. So, ito yung Norton's equivalent circuit. Gets? Okay, sige. Next, anong number na tayo? 11. Next, let's have number 12. Okay, for number 12, ito, obtain the Norton equivalent of the circuit below to the left of terminals A to B and use this result to find the current I. Okay. So, drawing muna natin yung circuit.
Yan. Obtain the Norton equivalent of the circuit below to the left of the terminals AB and use this result to find the current I. Okay, so hahanapin natin si IN and RN. Dito sa terminal AB to the left, ibig sabihin, ang magsisilbing load sa terminal AB is ito. Itong parallel connection ng 5 ohm tsaka ng 4 amp current source. So, aalisin muna natin sila. So, copy ko yung circuit. Hanapin ko muna si RN. RN muna hanapin natin. Norton's resistance. So, tatanggalin muna natin tong load. Ito, yung 5 ohm tsaka yung 4 amp current source. Tapos, kukuhain natin yung Norton circuit sa terminal AB. Nabura yung terminal B. Ito. Yan. So, hanapin ko muna si RN dito sa terminal AB. So, pag hinanap ang RN, tine-turn off ang independent sources, di ba? So, turn off natin yung 12 volt source saka yung 2 amp current source. So, sa 12 volt, para ma-turn off, i-short. So, short natin. Tapos, si current source, para ma-turn off, i-open. Yan. So, bali floating wires na lang yan. Kahit i-delete na lang natin. Yan. So, ano yung equivalent resistance natin sa terminal AB ngayon? Bale, naging series na lang tong 6 ohm tsaka 4 ohm, di ba? So, therefore, yung RN is 6 plus 4 na lang or 10 ohms. Yan. So, RN is 10 ohms. Next, hanapin naman natin yung IN, Norton's current. So, copy natin yung circuit. Okay, again, tatanggalin muna natin tong mga load na yung 5 ohm tsaka yung 4 amp current source. Sige, delete ko muna ulit. Okay, tapos hahanapin natin yung Norton's current IN sa terminal AB. So, bale, isi-short natin yung terminal AB. Lagyan nyo ng wire. Tapos, hanapin nyo dyan yung IN. Ito. So, depende sa atin kung anong circuit analysis technique ang gusto nating gamitin. Sige, ano na lang, nodal. Mag-nodal analysis tayo dito. Dito sa node V, let's say. So, bale, ito yung reference node, the ground. Yan. Okay, 0 volt. So, assign tayong direction ng current. Okay. Bale, etong branch na to, si IN na yung current niyan, di ba? Si IN. Sige, inassign na as paalis or pa-leave ng node V. Ito na yon. Tapos si 4 ohm, sige, pababa or pa-leave ng node V, let's say I. So, mag-KCL at V, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung mga current entering sa node V? Si 2 amps. 2 amps current source, di ba? So, 2 lang. Then, equal to summation of current leaving. Si 4 ohm, si I, yung current flowing sa 4 ohm, tsaka si IN. So, I plus IN. Yan. So, represent natin tong I and IN in terms of the unknown node voltage V. So, we have 2 is equal to I. So, higher potential V minus lower potential ground 0 divided by the resistance 4. Bale, V over 4 na lang.
Si IN naman. Okay, di ba itong node na yan, automatic, dahil connected siya sa positive polarity ng 12 volt with respect to ground, positive 12 volts na yan. Okay? So, bale, pag hinanap natin yung IN, higher potential niya is V, pumasok kay V, lalabas sa lower potential, 12 volts, divided by the resistance 6. So, IN is V minus 12 over 6. V minus 12 over 6. Yan. So, ito na yung equation natin. One equation in one unknown na lang, di ba? So, ibig sabihin, pwede mo na yung ma-solve. Sige, calculator na lang natin. Shift solve. So, 2 equals, yung V gawin nating X. So, alpha X over 4 plus alpha X V minus 12 over 6. Yan. Then, shift solve equal, okay, 9.6. So, V is 9.6 volts. Yan. Makukuha na natin si IN kasi may V na tayo. Diba? Remember that IN is equal to V minus 12 over 6. So, V minus 12 over 6, palitan nyo na yung value ng V, 9.6. 9.6 minus 12 over 6. So, IN is 9.6 minus 12 over 6. Okay, negative 0.4. So, IN is negative 0.4 amps. Yan. So, meron na tayong IN and RN. Pwede na nating i-drawing yung Norton circuit, equivalent circuit. So, meron tayong current source, IN, equal to negative 0.4 amps. Tapos, nakaparallel si RN. So, si RN, ang nakuha natin is 10 ohms. Yan. Urong ko. Tapos, ito yung terminal AB. Diba yung problem talaga, originally, ito, nakuha na natin yung first requirement, yung Norton's equivalent circuit sa left part ng terminal AB. Pero, pinapahanap pa, follow-up question is, use this result to find the current I, yung current sa 5 ohm. Iko-connect nyo ngayon as a load sa terminal AB, itong 5 ohm resistor in parallel with 4 amp. So, ko-connect natin dyan yung, dito sa terminal AB, yung 5 ohm in parallel with yung 4 amp. Anong polarity, anong direction? Pataas. Arrow up, 4 amps. So, hahanapin ngayon yung current I na yan. Ito, yung current flowing sa 5 ohm. So, madali na lang yan kasi ano na lang circuit meron tayo? Parallel. Parallel resistors na connected across dalawang current source. So, pwede nyong i-add yung current sources in parallel. Diba? So, pareho silang pataas, additive. Add nyo, bale total IT or total current ngayon, supplied current is yung negative 0.4 plus 4, which is, eto add nyo, 3.6 amps, right? So, pag dinrawing natin, arrow up, with value na ngayon ng total current is 3.6 amps. Tapos, in parallel yung RN, 10 ohms, tsaka yung 5 ohms. Ito. To find I, dahil parallel
connection tayo, connected, dalawang parallel resistors connected across a current source, current divider na lang. So, by current divider rule or CDR for short, I is equal to what? So, conductance nitong kinoconsider nating resistor, bali reciprocal ng resistance na 5 ohm 1/5. Diba? Over the sum ng resistances, conductances nitong dalawang branch. So, for 10 ohm, conductance is reciprocal 110 plus for 5 ohm again, conductance 1/5. Then times the supplied current, 3.6 amps. Okay, so solve natin using the calcu. Input 1 over 5 over 1 over 10 plus 1 over 5 times 3.6. So, ilan yan? Ayun, 2.4 amps. So, I natin, yung required is equal to 2.4 amps. So, this is the answer. Okay. Problem number 12. Next, let's have problem number 13. Okay, for problem number 13, hanap tayong problem. Okay, ito. Find the Norton equivalent circuit at terminal sa dalawang part. First part is terminals A to B and second part is terminal C to D. Pero isa lang yung circuit natin. Ito yung circuit plus minus 120 volt. 6 ohms, 3 ohms, 4 ohms, current source 6 amps, 2 ohms. Tapos dalawa yung terminals. Dito we have CD. Tapos meron din dito AB. Kaya dalawa yung hahanapin natin. So sa part A, terminal AB. Sige, for A muna. For part A, terminal AB. So copy ko yung circuit. Okay, alisin ko muna tong terminal CD para di kayo malito. Okay. Hanggang dyan lang. Ayan. So, hanapin natin yung Norton's equivalent circuit at terminals AB. So, hahanapin si I end and RN. So, for RN muna, okay, copy ko yung circuit. Then, dito natin nahanapin sa terminal AB yung RN. Pero, iti-turn off muna natin yung mga independent sources, di ba? So, meron tayong dalawang independent source, 120 volt voltage source and 6 amp current source. Turn off natin. So, si 120 volt voltage source is short. Tapos, si 6 amp current source, i-open. Yan. Tatanggalin na natin yung buong connection. Yan. Tapos, ito natin ngayon hahanapin sa terminal AB yung RN. Ano ba yung kinalabasang circuit after i-turn off yung mga sources? Okay, di ba naka-parallel ngayon si 6 ohm kay 3 ohm? Yung parallel connection na to, naka-series kay 2 ohm. Di ba?
Tapos itong buong resistance na to, nakaparallel kay 4 ohm. So therefore, yung Rn natin is, so simulan natin dito sa parallel 6 and 3 ohm. So 3 parallel with 6 na nakaseries sa 2 ohm. So i-add natin yung 2. And then itong buong resistance na yan, yan yung nakaparallel ngayon kay 4. So yan yung Rn. So simplify natin isa-isa. Ito munang parallel na 3 and 6 ohm. Bale, product over sum pag dalawang parallel resistors. So 3 times 6 over 3 plus 6. Then plus 2 in parallel with 4. So 3 times 6 is 18 over 3 plus 6, 9 plus 2 parallel with 4. So 18 divided by 9, 2 plus 2 parallel with 4. 2 plus 2, 4 parallel with 4. So finally, value ng dalawang parallel resistors na 4, product over sum din. 4 times 4 over 4 plus 4. Or dahil identical sila, di ba? Shortcut formula, pag identical resistors, kung ilan yon, yung parallel na, hindi divide mo lang dun sa number nila. So dalawang parallel resistors na 4, 4 divided by 2 lang, which is equal to 2 ohms. Yan. So ito yung Rn. Okay. Next. For In naman tayo. So for In, copy ko yung original circuit. Yan. And then hahanapin natin dito sa terminal AB yung short circuit current. So ang gagawin natin is i-short. Sige, short natin si terminal AB. Tapos naman, dito natin hahanapin si In. Yan. Okay, so given the circuit, paano natin hahanapin yung In? Anong napansin? Sinort natin itong 4 ohm. Ibig sabihin, mawawala na yan. Diba? Kapag nag-short kayo ng any element or resistor, madi-disregard na yan. Okay, so bale, kapag nag-short tayo ng resistor, ang equivalent circuit na lang, pwede nyo nang tanggalin. Tanggalin itong 4 ohm. Yan. Diba? Sige. Paano natin ngayon nahanapin tong In? So, try natin kung mag-source transformation tayo. Gawin nating parehong voltage source. Okay, para magiging isang loop na lang tayo na naka-series yung mga voltage sources and the resistors para mahanap agad yung In. Kasi possible, voltage source in series with 6 ohm, current source in series with 2 ohm. Sige. Source transformation natin to, tsaka ito. Bale dito, yung Is niya is what? Ohm's law. 120 volts divided by 6 ohms. Okay, ilan yun? 20 amps. Tapos yung same resistor in parallel is 6 ohm. Dito naman, bale magiging Vs is Ohm's law, resistance times the current. So 2 times 6, which is 12 volts. Tapos same yung resistor is 2 ohm. Pag niredraw natin, so papalitan ko na to ng current source. So magiging current source in parallel with resistor. Etong resistor na to, 6 ohm pa rin. Ano yung arrow, direction ng arrow ng current source? Dahil polarity ng voltage source is plus minus, it should be arrow up. So ang value niya na is 20
20 amps. Tapos ito rin, papalitan ko na to, 'di ba, ng voltage source. Okay, so magiging resistor in series with the voltage source. So yung resistor na to is 2 ohm. Anong polarity? Dahil pataas yung arrow ng current source, it should be plus, minus. Tapos ang value ng voltage source is 12 volts. So i-convert pa ulit natin pabalik to voltage source ito. Okay? Para yung goal nga kanina maging mga naka-series na voltage source connected sa series resistors. Bale ito, naging parallel yung 6 ohm tsaka 3 ohm. Bale yung equivalent R is 6 parallel with 3. So, product over sum. 6 times 3 over 6 plus 3. That's 18 over 9 or 2 ohms. So, magiging VS natin ngayon is current 2 times yung equivalent resistance na 2. Okay? And then, 20 pala, 20 pala to, sorry. 20. Ang lit nung nung 0. So, 20. 20 times 2 dapat. 40 volts. Yan. So, kapag kinonvert natin into a voltage source, sige, copy natin yung circuit. Okay. So, tatanggalin ko na yan. Tapos, papalitan na natin ng resistor in series with the voltage source. Ano yung value nitong R natin dito? Yung 2 ohms. Tapos anong polarity? Dahil upward yung arrow ng current source, it should be plus minus. Ang value is 40 volts. Ayan, so naka-ano na lang, no? Naka-series na lang yung mga voltage sources connected across the series resistors. So, isang loop na lang yan. Pwede na nating mahanap yung IN. Okay, so pwede nyong i-add yung yan. I-add yung voltage source. Additive ba or subtractive? Kasi, papasok, kung alimbawa nag-assign tayo ng loop na clockwise, as we move around the loop, dito sa 40 volts, papasok sa negative. Dito sa 12 volts, papasok sa positive. So, magkaiba, di ba? Isusubtract nyo yan. Okay? So, yung VT natin is, kung anong mas malaki, 40, minus yung mas maliit, 12. 28 volts. Tapos, susundin nyo yung polarity netong mas malaki, yung plus minus. So, magiging plus minus 28 volts na lang. Tapos, yung dalawang naka-series na resistor. Na parehong 2 ohms. Tapos, ito si IN, di ba? Okay, by Ohm's law na lang. So, IN is yung voltage source, 28 volts, over yung resistance na dalawang resistor na naka-series 2 ohm, 2 plus 2. 2 ohm plus 2 ohm. Bale, 28 volts over 4 ohm, 7 amps. Yan. So, ayan na yung IN. So, drawing natin yung Norton circuit. So, current source, IN, equal to 7 amps. Tapos, nakaparallel si RN. Ano yung value ng RN? 2 ohms. Tapos, nandito yung terminal AB. Okay? Yan. So, part A pa lang yan. Remember, may part B. Hahanapin naman natin yung
Norton equivalent circuit at terminal CD. Dito naman. Sige, copy natin yung circuit. Original circuit. So, for part B, terminals CD. So, delete ko na tong terminal AB para hindi tayo malito. Yan. Hanapin natin yung Norton equivalent circuit this time sa terminal CD. Yan. So, hahanapin natin si IN and RN. So, for RN muna tayo. So, copy natin tong circuit. Yan. So, dito pa rin natin hahanapin sa terminal CD yung RN. Pero, ito turn off natin yung mga independent sources, yung 120 volt voltage source saka yung 6 amp current source. So, i-open natin si current source, alisin natin, i-short natin si voltage source. Yan. So, ano ngayon yung equivalent circuit natin? Pag hinanap yung resistance sa terminal CD, bale nakaparallel si si 6 ohm tsaka 3 ohm na naka-series si 4 ohm dito sa parallel na dalawa. Tapos itong buong resistance na to naka-parallel kay 2. Okay, so yung RN natin is bale 6 parallel with 3 na naka-series kay 4, so plus 4. And then, itong buong resistance, naka-parallel kay 2. Yan. So, ano yung equivalent resistance ng dalawang parallel resistor? So, product over sum, 6 times 3 over 6 plus 3, plus 4, in parallel with 2. So, 6 times 3, 18 over 6 plus 3, 9, plus 4, parallel with 2. 18 divided by 9, 2, plus 4, parallel with 2. So, 2 plus 4, 6, parallel with 2. So, again, formula ng dalawang parallel resistors, product over sum, 6 times 2 over 6 plus 2. Which is 6 times 2 is 12 over 6 plus 2, 8. Tama ba? Or in lowest term, 3 halves. GCF is 4, diba? 3 halves ohm. RN. Yan. For IN naman. So, for IN, copy natin yung circuit. Yan. So, hanapin natin yung short circuit current sa terminal CD. I-short natin yung CD. Tapos, nandito ngayon yung IN. Yan. So, nag-short na naman tayo ng resistor, yung 2 ohm na short. Kaya, pwede nyo nang i-remove yan sa circuit. Okay, so pag na-remove natin sa circuit yung 2 ohm, ganito na lang. Okay. Yan. So, hanapin ngayon natin si IN. Sige. I-source transformation kaya natin ito. Itong part na yan. Okay, so source transformation ko muna to. 120 volt in series with 6 ohm. Bale, para mabawasan yung mga loops. IS is 120 volts divided by 6 ohm. Okay, which is equal to 20 amps. Tapos yung R is 6 ohm pa rin. So,
convert natin to current source. Okay, so didelete ko na to. Magiging delete current source in parallel with a resistor. So yung R 6 ohm pa rin. Ano yung direction ng arrow? Dahil plus minus yung voltage dito pataas. Value niya is 20 amps. Yan. Tapos convert pa natin to into a voltage source. Bale naka-parallel yung 6 ohm and 3 ohm. Parang sa kanina lang din pala, no? 6 parallel with 3. Bale product over sum. 6 times 3 over 6 plus 3. 18 over 9 or 2 ohms. Tapos yung Vs is resistance 2 times the current 20. So 2 times 20, 40 volts. Yan. So convert natin to voltage source. Yan. So delete ko na yan. Okay, magiging voltage source in series with the resistor. Ang resistor is yung 2 ohm, tapos ito magiging 40 volts, 'di ba? Anong polarity? Arrow up kasi tayo, so dapat plus minus 40 volts. Tapos paano ngayon natin hanapin si IN? Sige, mag-ano na lang tayo. Mesh analysis. Okay. So assign tayong direction ng current, dalawang mesh, 'di ba? I1 tsaka I2, parehong clockwise. Okay. So meron tayong current source in between two meshes. Super mesh 'yan, 'di ba? So meron tayong super mesh. Yan. So pag may super mesh, ang gagawin, as if i-open natin yung current source. Okay, open natin yung current source. So mawawala muna siya. Tapos magke-KVL tayo. KVL dito sa super mesh. Yan. KVL at super mesh. Pag-iisahin nyo yung KVL equations ito sa kaliwa tsaka dito sa kanan. Okay, so bale, yung KVL dito sa kaliwa, so simulan nyo sa voltage source. So dahil clockwise tayo, papasok sa negative. So negative 40. Tapos sa voltage across the resistor, so positive yon. Add nyo 2 plus 4, 6 times I1. Okay. Tapos sa KVL dito wala naman, 'di ba? Wala ka namang elements. So equal to 0 muna. So summation of voltage is 0. Ayan. E di masasolve na natin si I1. So 6I1 transpose si negative 40 sa kanan, positive 40. Then divide both sides by 6. I1 is 40 over 6 or in lowest term 20 over 3. Next, 'di ba kapag may kapag may super mesh, another equation is KCL. Sige, magke-KCL naman tayo dito kahit dito na lang sa node, let's say A. So summation of current entering equals summation of current leaving. KCL at A. So kung si I1 is pa-clockwise, sa node A, palabas siya, 'di ba? Kung si I2 is clockwise, sa node A ay papasok siya. Tapos si 6 amp palabas. So summation of current entering, si I2 lang. Right? I2.
equal summation of current leaving si I1 tsaka si 6 amps. I1 plus 6. Okay, so si I2 is equal to I1 which is may value na tayo. 20 over 3. Then plus 6. Yan, so masasolve na natin si I2. 20 over 3 plus 6. Okay, 38 over 3 or approximately 12.67. Sige, yung exact value na lang, 38 over 3 amps. So, ang kailangan natin is yung IN. What do you notice? By observation, yung IN is also the I2. Diba? Pareho sila. Therefore, yung IN is equal to I2 which is 38 over 3 amps. Ayan. So, nasolve na natin yung IN. So, drawing na natin yung Norton circuit. So, meron tayong current source. IN equals 38 over 3 amps. Tapos, nakaparallel yung RN. Yung RN, ang value ay ano yung RN natin kanina? 3 halves ohms. over 2 ohms. Tapos, nandito yung terminal CD tayo, diba? CD. Yan. So, yan yung Norton's equivalent circuit. Gets? Okay, next. Anong number na ito? Number 13. Number 13. Sige. Next, number 14 pa tayo. So, for number 14, ito, find the Norton equivalent at terminal AB. Plus minus 18 volts. 6 ohms. 3 ohms. 2 ohms. 0.25 VO plus minus VO. Yan. Ito yung terminal A. Okay, try natin. Find the Norton equivalent at terminal A to B given this circuit. Sige, so hahanapin ngayon natin si IN and RN. So for RN muna tayo, copy natin yung circuit. So RN muna hanapin natin. Yan. So dito natin hahanapin sa terminal AB. Pero ito-turn off natin yung independent sources. So isa lang yung independent source natin. Ito lang 18 volts. 'Di ba? So para ma-turn off, i-short. Yan. Tapos meron tayong anong tawag dito? Controlled source. Hindi natin yan ito-turn off, 'di ba? Kapag naghahanap ng RN or RTH, i-retain yan sa circuit. So this is dependent current source kasi diamond symbol with an arrow. Tapos nakadepende yung value sa VO, yung voltage across the 3 ohm. So this is
voltage-controlled current source. So, paano maghanap ng RN kapag may dependent source? Maglalagay tayo ng test source, di ba? Dito sa terminal AB. Pwedeng voltage source or current source. So, depende na lang sa gusto nyo. Sige, try kong maglagay ng current source. Okay. Tapos, hahanapin ngayon natin. Sige, mag-assign pala muna tayo ng value. Let's say yung current source IS. Lagyan natin ng value na 1 amp. Tapos, hahanapin natin yung voltage across that current source, VS. Let's say VS. Para, by Ohm's law, yung RN is VS over IS. Diba? May value na tayo ng IS. Pwede mo nang i-plug in 1 amp. So, VS over 1. So, therefore, VS na lang yung RN. Kailangan nating mahanap yung VS sa circuit using any analysis technique na gusto natin. So, ano kaya? Sige, mag-nodal analysis na lang. Assign natin to as the reference node ground. 0 volt. Okay. So, meron tayong dalawang non-reference node. Ito. Tsaka ito. Let's say this is, kasi VO to, di ba? Plus minus VO with respect to ground, node VO din to. Tapos ito, let's say, sige, si VS na yan. Di ba? VS na kasi with respect to ground, node VS. So, dalawang node meron tayo, non-reference node VO and VS. So, buo tayong dalawang KCL equation. So, KCL muna tayo at VS. VO, sige, dito muna. So, sa node VO, summation of current entering equals summation of current leaving. Assign pala muna tayong directions ng current. So, sa 6 ohm, sige, pababa, let's say I1. Dito sa 3 ohm, sige, pababa, let's say I2. Dito sa 2 ohm, sige, pakanan, let's say I3. Yan. Yan lang, di ba? Sige. Pag nag-KCL tayo at VO, summation of current entering, ano-ano yung mga pumapasok sa VO? Bale, si ano na lang, si 0.2 VO lang, di ba? Siya lang yung papasok. Mga palabas na yung I1, I2, I3. So, entering is 0.25 VO. Equals, so yung mga leaving, na si I1, I2, tsaka I3. I1 plus I2 plus I3. So, represent natin yung I1, I2, I3 in terms of node voltage. So, si I1, ito si I1, di ba? Higher potential VO minus lower potential ground 0 divided by the resistance 6. So, VO minus 0 over 6 or VO over 6 na lang. Plus, so si I2 naman, ito, higher potential VO minus lower potential ground 0 divided by resistance 3. So, VO over 3. Plus, si I3, so higher potential ito si I3, papasok kay VO minus lower potential, lalabas kay VS divided by resistance 2. So, I3 is VO minus VS over 2. So, simplify lang natin, alisin natin yung denominator. Ang LCD ng 6326. Okay, multiply both sides by 6. So, 6 times 0.25 VO. 1.5 VO. Equals, so 6 times VO over 6, makakancel si 6, VO na lang. Plus, so 6 divided by 3, 2, VO. Then 6 divided by 2, 3. So, 3 times the quantity, VO minus VS. So, 1.5 VO is equal to, so add na natin to, VO plus 2 VO
3VO plus distribute the 3VO minus 3VS. So 1.5VO equals 3VO plus 3VO, 6VO minus 3VS. Sige, transpose natin lahat sa kaliwa. Okay. 1.5VO, bale minus 6VO, and then plus 3VS is equal to 0. So 1.5VO minus 6VO, negative 4.5VO plus 3VS is 0. Equation 1. So dalawang equation ang kailangan natin, 'di ba? Kasi dalawang non-reference node VOVS. So mag-KCL naman tayo at VS dito sa node VS naman. So summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering sa node VS? Si 1 amp, 'di ba? Tsaka si I3. So 1 amp plus I3. Ano yung leaving? So yung nagli-leave sa VSC ito, si 0.25VO. 0.25VO. Represent natin yung I3 in terms of the node voltage. 'Di ba yung I3 alam na natin, VO minus VS over 2. So 1 plus I3 VO minus VS over 2, okay, is equal to 0.25VO. Ayan, alisin ko lang tong denominator, multiply ko both sides by 2, distribute. So 2 times 1, 2, plus 2 divided by 2 cancel, magiging VO minus VS na lang, equals to 2 times 0.25VO. 0.5VO. Yan. So gawin ko, transpose ko si 2 sa kanan, transpose ko si 0.5VO sa kaliwa. So VO minus VS minus 0.5VO is equal to negative 2. And then combine natin VO minus 0.5VO. 0.5VO minus VS equals negative 2. Equation 2. Ayan. So may dalawang equations na tayo pagsamahin natin. Equation 1 and equation 2. Solve natin simultaneously. Yan. So pwede kayong gumamit, kung manually nyo isosolve, pwede kayong gumamit ng elimination substitution method or Cramer's rule, pero gagamitan ko na lang ito ng calcu. So kaya ng 570S. Mode 5 1. Okay. So sa equation 1, yung coefficients ng malaga, negative 0.5, 3, tsaka 0. Negative 4.5, 3, tapos 0. Equation 2, coefficients 0.5, bale negative 1 and negative 2. 0.5, negative 1, negative 2. And press equal, masasolve nyo yung X, ito yung para sa VO, 2 volts. Press equal, masasolve nyo yung Y, ito naman yung para sa VS, 3 volts. Yan. So, di ba, yung kailangan natin si VS para mahanap si RN, ito, di ba, RN is equal to VS. Therefore, Rn is yung VS 3 pero ohms na siya. Okay, 3 ohms yung Rn. Next. Okay, so after nung Rn, hanapin naman natin si In. So, copy natin yung original circuit. Yan. So, para mahanap si In, i-short natin tong terminal AB.
So, short. Tapos, dyan natin kukuhain yung IN. Okay? Yan. So, depende ulit sa atin kung anong circuit analysis technique. O sige, parang maganda na ring mag-nodal analysis eh. Ito yung reference node natin, ground. 0 volt. Okay? So, let's say ito si VO uli. Kasi with respect to ground, ito sige, node, any node na lang, node A. Yan. Bale, KCL tayo at VO dito. Ito pala, non-reference node din to, pero connected siya direkta kay 18 volts sa positive polarity with respect to ground. So, automatic, positive 18 volts na yan. Okay. Assign tayong direction muna ng current. So, sa 6 ohm, let's say, pakanan, I1. Okay. Tapos, sa 3 ohm pababa, I2. Dito sa 2 ohm pakanan, I3. Yan. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering sa VO? Si I1 tsaka si 0.5 VO. Diba? So, I1 plus 0.25 VO. Tapos yung leaving si I2 tsaka si I3. So, summation of current leaving is I2 plus I3. Represent natin yung mga currents in terms of the node voltage. So, si I1, higher potential niya, papasok kay 18 volts, minus lower potential, lalabas kay VO over 6. So, I1 is 18 minus VO over 6. 18 minus VO over 6 plus 0.25 VO equals si I2 naman. Bale, higher potential VO minus lower potential ground 0 divided by resistance 3. Bale, VO over 3 na lang. So, I2 is VO over 3. Plus si I3 naman, ito. Higher potential, VO, minus lower potential. Itong node na to, which is connected siya sa ground, sa 0 volt. Diba? So, VO minus 0 over the resistance 2. Or VO over 2 na lang yung I3. Yan. So, naging isang equation in one unknown VO lang. Pwede nyo na yung i-solve manually, linear equation, or gamitan ko na lang ng calculator. Shift solve natin. So, input, 18 minus, so yung VO gawin kong alpha x sa calcu, over 6 plus 0.25 VO, which is ginawa nating x, equals VO over 3. So, alpha x over 3 plus VO over 2, alpha x over 2. Tapos, shift solve, equal. Okay, 4. So, therefore, yung VO is 4 volts. So, para mahanap naman yung IN, mag-KCL tayo sa node A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa node A? Entering si I3 equals, ano yung summation of current leaving? Si 0.25 VO tsaka si IN. 0.25 VO plus IN. So, si IN yung sinasolve natin, transpose natin si VO, 0.25 VO sa kaliwa. So, I3 minus 0.25 VO is IN. Ano yung value ng I3 in terms of the node voltage? Diba VO minus 0 over 2. So, I3 is VO over 2 minus 0.25 VO IN.
pero may VO na tayo, pwede mo nang i-plug in yung 4 volts. So, VO 4 over 2 minus 0.25 VO4 equals IN. So, anong value ni IN? 4 over 2 minus 0.25 times 4. Okay, 1. 1 amp. Yan. So, therefore, yung IN is 1 amp. So, pwede na nating i-drawing yung Norton's equivalent circuit. So, meron kang current source, IN, equal to 1 amp, tapos nakaparallel yung RN. Ano yung value ng RN? 3 ohms. Connect, tapos ito yung terminal AB. Yan. So, na-solve na natin yung circuit. Okay, so this is problem number 14. Okay, o sige, hanggang dito muna siguro. Tuloy na lang natin. Let's have part 4. Let's have part 4 next time. Abangan nyo lang for the same topic, Norton's Theorem. Okay, basta follow nyo lang ako dito sa account natin para manonotify pag may next video tutorial tayo. And subscribe na rin kayo sa ating channel, Engineered Math YouTube channel. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for Circuits 1. Tsaka yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 1. Link natin para mapanood nyo yung first lesson hanggang last lessons ng mga video tutorials ko for Circuits. Para meron kayong video tutorials playlist guide from our channel sa buong subject na Circuits 1. Para pwede nyo panoorin anytime. Kung kailangan nyo mag-review, may mga major exams kayo, or kung gusto nyo lang mag-advanced study, pwede nyo ring panoorin. Yan. So, good luck sa mga nagtitake ng Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang lagi mabuti. Solve lang ng maraming problems. Practice lang ng practice. And panoorin nyo yung mga video tutorials natin sa YouTube para makatulong sa inyo. Sige, so good luck sa studies. See you sa ating next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!